Sa ibang balita, humarap sa House Budget Deliberations ang PAGCOR ngayong araw. Isa sa napag-usapan ay ang patuloy na marketing at publication ng ilang isugal sa bansa. Nakatutok si Earl Tobias. Matapos sa watahin ng PAGCOR ang naglipa na at naglalakihang billboards ng online isugal, problema naman sa mga online content creators na bastang nag-iendorso ng online gambling ang idinadaing ng PAGCOR at ng ilang kongresista. Tulad na lang ng popular na content creator na si Ivana Alawi. Ivana Alawi, mamimigay ng 100 iPhone 17, pero hindi pala kusang ibibigay yun. Dapat, ikaw muna ay mag-subscribe o mag-like doon sa isang online gaming platform. Sagot ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, 1 milyong pisong penalty at warning ng posibleng suspensyon ang napala ng nagpa-endorsong online isugal. Ang isang online endorser tulad ni Ivana. Okay. Sa harap ninyo at sasagutin ko pong hindi po sila himingi ng permiso. Kung maulit ito, heavier fine and the possibility that it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. Pero ang mahirap pa, sabi ni Chairman Altenco, karamihan sa mga ini-endorso ng Filipino content creators ay yung mga illegal na online e-gambling sites. Kaya may ilan na rin anyang idinedemanda na nila. Hindi rin naman nila tumitigil ang PAGCOR para suyurin ang mga nag-ooperate ng walang lisensya. At ang masama po rito, wala po sa Pilipinas sila. Sila po ay nasa abroad na gumagamit ng mga influencers na mga kababayan natin. Mula nang mag-shutdown ng mga pogo, bumaba ang projected na kita ng PAGCOR at ngayong 2026, tinatayang 87 billion pesos lang ang kanilang kikitain kumpara sa 106 billion pesos na income nila noong 2025. Pero epekto naman nila yan ng mandato na i-delink o tanggalan na ng direktang koneksyon ang online e-wallet sa mga online gambling sites para hindi bastang magamit pang sugal. Earl Tobias, IBC News.